Nahugot ko na nga pala yung makina nitong binubuo ko na Raider FI kaya tumambad na nga pala sa akin yung mga namumong libag dito sa loob. Dahil literal na change all talaga yung gagawin ko rito kaya lahat ng pyesang nakasalpak kinalas ko na. Bali, ito na nga pala yung pangalawang araw ng offline papogi nitong Raider FI ko kaya inisa-isa ko na nga palang ilabas yung mga motor dito sa garahe. Hindi pa rin kasi kanina nakuha si Project Avocado kaya masikip pa rin yung pwesto ko dito sa gitna. Bali, may isa pa nga pala akong pending na bubuuin dito. Itong Mio ko na napabayaan. Ito nga pala yung gulong na gagamitin dyan. Dahil naka-Indo concept nga pala tong Mio 1 ko kaya legit na Indonesia rin na Xenius yung gagamitin ko. Pero saka ako na itutuloy yan kapag natapos natin to si Raider FI baka kasi magkarambola sa utak ko yung mga pyesa. Kaya sinimulan ko na nga pala tanggalin yung mga hose nito. Bali magpapalit na nga pala ako ng bago. May part kasi dito talaga na nagtatagas na sa kulan. Kaya nang nakalas ko na nga pala yung clamp saka ako hinugot tong hose. Bali pinwesto ko na nga pala tong lifter dito sa ilalim ng makina. Baka kasi kapag natanggal natin yung tornilyo biglang mahulog. Medyo may kabigatan din kasi yung makina nitong Raider FI kumpara dun sa mga scooter na nabuo ko noon. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakataas ko nitong lifter saka ako nga pala inisa-isang tanggalin yung mga ehe nitong makina na nakakonekta dito sa batalya. Nakalimutan kong nakakabit pa nga pala tong kadena dito sa engine sprocket kaya tinanggal ko muna yung dalawang maliit na allen na lock niyan. Niluwagan ko na nga rin pala tong dalawang chain adjuster dito sa swing arm para mailapit natin yung kadena at matanggal dun sa sprocket. Dahil natanggal ko na nga pala lahat ng ehe na nakakabit dito sa makina at batalya kaya binaba ko na nga pala tong lifter. Saka ako pumesto dito sa may bandang likod para dahan-dahang buhatin tong batalya at nang makaiwalay na rito sa makina. May sumabit nga palang isang maliit na hose dito sa makina kaya halos muntika na talaga tumumba. Kaya nang nahugot na nga pala yung buong engine niya, sinunod ko na nga pala tanggalin yung allen dito sa may ignition key. Kinalas ko na rin yung tornilyo dito sa may rear axle para mahugot na ng isang buo tong gulong. Dahil rimset nga pala yung gagamitin ko dito kay Project FI kaya yung mags na kakalasin natin itatabi ko pa para may pangbiyahe pa rin. Akala ko hindi na matatanggal yung lock nut nitong ehe dito sa may swing arm na nakakonekta sa batalya. Grabe sobrang kalawang na kasi sa loob. Kung magandang klase ng sunog ng spark plug yung hinahanap mo sa motor mo, pwede mong pagbasihan yung itsura ng kalawang nito. Bali nung naitulak ko na nga pala yung kalahati, dito naman ako sa may bandang dulo nagpukpok. Grabe sobrang tigas na kasi hugutin talaga sa loob. Kaya makalipas yung mga 10 hataw ko na malalakas, sa wakas na hugot na rin. Kaya bagya ako na nga palang nahatak tong swing arm kasama na tong monoshock dahil magpapalit nga pala tayo dyan ng +2. Kaya nang natapos na nga pala ako magkalas dito sa may likod, pumesto naman ako dito sa harapan. Medyo mahilig nga pala sa yayamanin bolts yung dating may-ari nito dahil halos puno talaga dito sa taas. Medyo alalay lang ako sa pagbabaklas dito sa part na to dahil eto kasing dalawang allen, halos isang pagkakamali mo lang bibilog na. Bale, plano ko nga pala rito mga alloy na rin yung gagamitin natin, tipos pati na rin handlebar. Kaya pagkatapos ko nga pala matanggal lahat ng tornilyo na nakaipit dito sa may inner tube, bagya ako na nga pala itinaas para mahugot tong isang buong shock. Bale, magpapalit na nga rin pala ako na pang wave na outer tube dito sa may harap dahil medyo mahirap kasi hanapan ng aftermarket na caliper tong Raider FI. Tupat lang kasi yung ilalagay ko rito para mas malinis tignan. Medyo kumapit na nga pala yung inner tube nito dito sa pinakatipos kaya niluwagan ko muna yung gilid para hindi magasgasan kapag hinata ko na. Dahil kasama nga rin pala natin ipapapowder coat tong tipos kaya tinanggal ko na nga pala yung lock sa taas para mapalitan din natin ng bagong bearing. At makalipas nga pala yung halos 2 oras na pagkakalas ko ng pyesa nito, sa wakas nahugot ko na lahat, ready na para ipapowder coat to ibang parts.